Narinig ko si Senator Soto, sabi niya, hindi daw pwedeng sa Rules Committee dahil daw may pending cases. Not true. Decided na yan sa Benson versus the Senate. Nako. Sinabi na kahit na pending case, ay Nako. pwede pa rin ipatawag ang mga tao para malaman natin talaga. Dahil yung Blue Ribbon Committee, ang inimbestigahan niya, yung anomalya sa flood control scandal. So, dapat yan, ipagdikit-dikit nila yung issue, tingnan nila talaga kung talagang sincero tayo sa investigasyon. Anak ko, sinungaling na naman ito si Tuta Soto. Segway tayo ng konti. Lang yung Soto na to. Pwede. Kasi meron ng inaharap na kaso. Pwede naman pala dating kongresista yan Rektang tanungan ho tayo dito sa ating video na to. Sang-ayon ho ba kayo sa sinasabi nitong si Attorney Ferdy Topacio, nitong si Senator Mike Defensor, na yung ginagawa ng Marcos administration na yan panghaharas dito kay Senator Mike at dito sa 18 Marine at sa kanyang asawa? No, kasi atin hong makikita yung pattern, kasi mahilig sila sa pattern Kaya pati tayo dito sa PH Update napagamit sa pattern nitong si King Lacson Buitago. Kasi base sa aking nakikita, dito sa pattern na ating nakikita, pagka meron ng mga individual na nag-implicate dito kay Martin Romualdez, dito kay Marcos Jr. at pinatutuhanan yung mga testimonya nitong si Saldico, nakakasuhan, naiimbitahan, kundi sa ombudsman, dyan sa DOJ at sa NBI. At dito rin ho sa video na to, nako, itong si Auntie Claire, sinendo sa atin itong video na to, na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan, pagkagaling daw ho niya ng Amerika, pumuti siya. Sagot ko naman, baka hiyang niya ang hangin dyan sa Estados Unidos. Di ba galing Amerika? Meron naman ako nabasang comment na sabi, hindi, nasubsob lang sa pulburon yan. Matakaw din ho daw sa pulburon tong maali na to Ha? Pero ang atin dito, noong pumasok yan sa PCO, para mukha ho siyang galing kanal. Di ba hindi ho natin malaman kung yung yung datingan niya siya ba nagaling tong ali na to? Nalaman-laman natin, vlogger din pala. Pero yung transformation niya, yung before and after niya, actually pwede niya nang i-vlog Mula dati, mukha siyang baklang kanal. Pero ngayon, talagang namuti ho siya para ho siyang nasubsob sa sandamukal na pulburon dyan sa Malacanang. Pero bago ulat nangyari, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, join button, nandyan lang ho sa baba. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa banat nitong si Father Adik. Itong si Father Flavi. Ang banat ho kasi niya, Ramon Magsaysay Awardee. Anong nanto ko Philippine Star. Adik dati yan. Baka hindi nyo alam itong si Ramon Magsaysay Award, dating adik. Father Flavi, credential pala gusto nila. Diba credential ba? Ramon Magsaysay Awardee, dating adik. Father Flavi Villanueva said on Wednesday that Rodrigo Duterte should remain detained in the Hague, Netherlands for life. Sumo naman ang ugali mo, Father. Parang hindi ka dapat maging father, dapat sa'yo berdugo. Baka yung utak niya, mapahanggang sa ngayon meron pang residue nung binabatak niya dati kaya ganyan mag-isip, di ba? Bumbirang yan. Akusado pa lang ho si Tatay Digong. Ba't kayo nagnanasa na makulong siya ng habang buhay? Yan bang epekto ng pag-a-addict nyo dati, Father Flavi? Wala pa hong napapatunayan. Akusado pa lang, ba't habang buhay na kagad makulong? Siraulo ka ba? Diba? Oy, Father Flavi, siraulo ka ba? As former President marked the first anniversary on his arrest. Ito. Rodrigo Duterte should be detained for life. Ramon Magsaysay Awardee, dating adik, Father Flavi, palakpakan. Baka kaya gusto niyang ma-detain ng panghabang buhay si Tatay Digong sa dahig para marami pang maleta ang matanggap niya. Maleta ibig sabihin baka regaluhan siya sa Pasko. Yun yung pinanta-travel niya. Magandang klase yung Rimowa. Father Adik. Sira ulo. Anak na to ka. May salte ka ba sa utak? Akusado pa lang si Tatay Digong. Hindi pa siya nasintensyahan. Ba't ka magnanasa sa isang akusado na makulong ng habang buhay gayong wala pang napapatunayan? Ano yan? Baka yung residue nung shabu sa utak niya tumatagas pa rin mapahanggang sa ngayon.
dating adik eh. Di ba? Dati ho siyang adik. Kaya, siguro, hindi rin naman natin siya masisi. Kaya, ipagdasal na lang ho natin tayong mga marurunong magdasal talaga. Itong si Father Dasal-sal. H, napaka-harsh mo kay Father Adik. Ano naman, laro yan eh. Nandito tayo sa laro ng politika. Meron silang mga vlogger na napakabalahura ang bunganga. Tayo nga, di nga tayo nagmumura eh. Di nga natin minumura to si Father Adik eh. Dati siyang adik, ngayon yung sa utak niya, yung residu ng sabu eh, umaagos pa rin kaya ganyan mag-isip. Hindi nga natin minumura si Father Adik eh. Yung pagiging adik niya dati, self-confession. Hindi natin siya pinaparatangan. Siya mismo nagsabi nun, di tayo. Di ba? O, ganun ho talaga buhay, ika nga. Di ba? Ipanalangin na lang ho natin itong, ipagdasal na lang ho natin itong si Father Dasal-sal. Don't me, Father Salsal. Don't me. Father Lo. Ano, dito tayo kay Komay. Iwan na natin si Father Lo. Game, dito tayo. Good morning. Ayos. Bakbakan to. Good morning. Ito ilig natin eh, yung mga bakbakan na ganito. Ayaw natin yung... No, mukhang kliyente pa yung abogado ko ha. Sir, yung tanong ngayon, ano yung role mo doon sa paglatag ng 18 na sinasabing Marines? Itatanong ng NBI? May ano ba kayo, sir, doon? May role ba kayo? Ako, tumutulong ako sa kanila. Sir, anong klaseng mga tulong yung binigyan natin sa Hanggat kaya kong tumulong, tutulungan ko sila. Hindi ako papayag na Palakpakan ko itong si Senator Mike Defensor. Dahil dyan, tumakbo ka na senador, susuportahan kita. 110% ikakampanya kita. At ang aanyayahan ko ang mga kababayan nating OFW dito sa PH Update na ikampanya ka at papanalunin ka sa 2028 presidential election. Tumakbo ka ng senador kung may pagka hindi ka tumakbo, laki ng atraso mo sa akin. Huwag ka na magpakita sa akin kung may kung di ka rin lang matatakbo. Magsulian na tayo ng kandila. Meron ba akong kandila dito? Kandilang itim. Huwag ganon. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo, Sen Mike, tumakbo ka sa 2028. Kailangan ko na magkaroon ng kasama itong si Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Senator Jimmy Bondo, Senator marami. Kailangan nila ng kasama na merong tapang at malasakit. Di ba? Programa nga ni BP Sara, ibalik ang tapang at malasakit. Di ba? Yung tapang, walang question dyan. Malasakit, wala din question dyan. Lahat naman ng kandidato natin, meron yan si Pastor Kibuloy. 10,000% yan. Tapang at malasakit. Di ba? Nandyan, ano ho yan, nasa DNA na ng ating mga kandidato yung tapang at malasakit na yan. Ito, re-recta ho tayo. Game. ang mangyari sa kanila yung nangyari kay Gutesa. So, sir, mako-confirm mo na yung sasakyan ng misis nyo yung ginamit nila? Actually sa amin yun, hindi naman kami hiwalay ng misis ko eh. Ginamit nila, misis sir. niya. Ang ganda nga ng misis ni Torny Mike ay Sen Mike. Nagulat ako kala ko misis ni Mike Defensor nasa NBI na. Asan dyan misis niya? Nasaan? Nahanap ko. Yung pala, yung nasa harap. Ganda. Ganda ni Madam. Ang daming nagulat. Mukha daw artista yung asawa nitong si Senator Mike Defensor. Madam, pakanton ka naman. Madam. Hindi, joke lang. Ginamit nila saan, sir? Hindi na kayo mabiro. Sasakyan? Ginamit na for transport. For transport? For transport. Ng mga Transportation lang nila. transportation nila. Marami sila, di ba? 18. Hindi sa delivery, hindi ba? Hindi sa delivery. Ng pulburon? Hindi. Ay, hindi, wala. Hindi naman criminal offense magpahiram ng van siguro, no? Para saan daw po yung van? Anong ano po? Ginamit ng mga tao. Ako. Ganun lang. Anong activity? Walang gano'n. Yung hindi ko alam sila nag-surveillance. Sinundan nga kami ng motor. Until now, sir, you're helping them with transportation. Sa ngayon sila nagpunta dito, alam ko nandiyan na ba sila? Nandito na. Naabutan ko. Sabay kami ni Larry. But I will help them as much as I can dahil sila nagsasabi ng katotohanan. Hindi ako papayag yung nangyari kay Gutesa. At saka yung sa akin, harapin nila
ipatawag nila sa hearing. Maganda nga yung mga final na sa korte para mapatunayan yung mga binabanggit nila na mali-malitang delivery. Sir, lumapit sila sa'yo para magpatulong talaga itong EP. Hindi ko sila nakausap. Nalaman ko lang lalabas na sila. Pero sir, kilala mo itong mga. Tapos sir, Hindi rin hindi ko sila kilala. In fact, sa Duterte, hindi ko rin kilala. To what extent po sir yung mga tulong na nibigay niya po sa kanya? Hanggat kaya ko silang tulungan. At Saludo, humingi din saludo. ako ng tulong sa publiko na kung matutulungan natin itong mga taong tutulungan natin. Dahil alam niyo naman, may pamilya to, labing malo sila, may transportasyon, may mga pangangailangan. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan. Hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila. Ang dapat imbestigahan yung sinasabi nila. Dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon. Yung sinasabi nila tungkol sa delivery ng pera. Kaya yung sinasabi, di ba si Saldico yung mastermind? O ito na, lumantad yung mga galamay ni Saldico, yung nagdi-deliver ng pera. E di mapagdugtong-dugtong natin, saan ba nang galing yung pera? Nakaw ba yung perang yan? Yan ba yung sinasabi ni Saldico na 100 bilyon, 8 bilyon? Ito ba yung delivery ng pera kung kani-kanino? Eh dapat yun ang malaman ng taong bayan. Yan ang malaman natin lahat. Kasi pera natin yung buwis na binabayad din yung lahat. Pero questionable daw yung credibility nitong mga ex-Marines because some of them are hindi naman talaga directly nagtatrabaho kay Saldico. What do you say about it? Kung sincero ang gobyerno na alamin ang katotohanan at ito din ay pagsuporta sa sinabi ni Pangulong Marcos na maya naman kayo at alamin natin yung korupsyon nangyari sa bansa, hindi dapat yung mga tinatanong nila yung, di ba, yung credibility ng mga tao. Dapat tinatanong, totoo ba ito mga to? At itong mga Marines, handang umanok to kahit kanino. Yung mga sinabi nila, tinanong ko yung iba sa kanila dahil may mga tumatago kong kaibigan. Nasabi ng mga kaibigan ko sa Kongreso, sa Senado, ano ba yung delivery na to? Nakita ko si Father Flavi, nag-file din ng kaso eh. Ang ganda niyan. Kailan siya nakita? Ano yung binigay na pera? So, do you Kay think Congresswoman De Lima nagsalita. Tinanong ko rin yung mga sundalo. Kailan ba ito nangyari? Nako, detalyado yung kwento na walang kagatal-gatal, walang nervyos. Totoong pagkikwento lamang yung ginawa nila. So, hindi patas yung nakikita niyo? Kung Hindi talaga patas dahil bakit credibility ng mga taong sinasabi, di ba? At ito na nga, umami na sila. Tao kami ni Saldico. Ang sabi ng gobyerno, si Saldico yung mastermind ng Silambilan pag nanakaw sa gobyerno. Ito yung napapanahon para malaman talaga. Kasi maganda yan dahil tinuturo din nila. Ngayon ko lang nalaman na dati sabi ko si Mark Texay at saka si Paul Estrada lang yung AD Saldico. Ngayon ko lang nalaman na 5 tao pala. Tapos yung delivery ng pera parang Lalamove tsaka Grab. Pag deliver, may proof of delivery, sasend nila dun sa post nila, tapos isisend dun sa pinag-deliveran na ito po, nadala na po namin. And yan lahat, makikwento nila ng maayos, organisado, at walang pagsisinungaling. Sir, on claims that the Dutertes are behind this, yung 18 ex-Marines, what do you have to say about that, sir? Alam mo kasi parati sinasabi ng gobyerno, pagka sila na inatuturo, si Martin Romualdez, Duterte na kaagad. Kay Saldico nga itong mga to eh. Di ba? Tao sila ni Saldico. At that time, si Saldico pa nga ang kalaban ni Vice President Duterte. Yung Committee on Appropriations, di ba kanya yun? Nagsimula ng imbestiga nila. Ngayon naman nagsasabi. Wala na ko tayong segue dito kasi ika nga yung mga sinasabi na yun itong si Shen Mike, siya na talaga yung pinaka-competent na individual na magsabi ng mga sinasabi niya niya. Wala na Tapos segue. yung mga tao ni Saldico, kalaban na naman. Sino pagkakampi? Sinong kalaban? Dapat, tingnan nila na mahusay kung gusto nilang talagang makita yung problema ng korupsyon. At itong panawagan ko, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa Blue Ribbon Committee. Narinig ko si Senator Soto, sabi niya, hindi daw pwedeng sa Rules Committee dahil daw may pending cases. Not true. Decided na yan sa Benson versus the Senate. Nako. Sinabi na kahit na pending case, ay Nako. pwede pa rin ipatawag ang mga tao para malaman natin talaga. Dahil yung Blue Ribbon Committee, ang inimbestigahan niya, yung anomalya sa flood control scandal. So, dapat yan, ipagdikit-dikit nila yung issue, tingnan nila talaga kung talagang sincero tayo sa investigasyon. Anak ko, sinungaling na naman ito si Tuta Soto. Segue tayo ng kod. Lang yung Soto na to. Pwede. Kasi meron ng inaharap na kaso. Pwede naman pala dating kongresista yan Sinungaling talaga tong si Tuta Soto. Kapal ng muka. Dahil nabanggit na na-deliveran din ng maleta, ayaw niya magpa-imbestiga. Sinto. Pero the retired general na nag-recruit sa 103 na dating bodyguard. Ay, hindi naman bagong kwento yun. Kasi yung retired general talaga may boss sila di ba? Yung unang kinuha ni Saldico.
So may mga tao talaga na mga opisyalis, in fact, hindi lang naman to yung mga sundalo, may mga opisyalis talaga na nakaisaldi ko. Pero itong mga to, again, ulitin ko hindi ito kumita ng pera. Hindi ito contractor, hindi sila DPWH official, hindi sila congressman o senador. Itong mga taong to nag-deliver lang ng pera. Si Saldico ang boss nila, ang chairman ng appropriations, na itinuturo din ng gobyerno sa ngayon. Si Saldico yung gumagawa ng budget sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. At kung ang claims ng mga sundalo, claims ni Saldico, may delivery kay Pangulong Bongbong Marcos, titingnan ng komite. Dapat nga sabihin nila, hindi totoo yan. Kunyari, sabihin nila sa komite, mali kayo dyan, si Speaker Martin lang ang pinag-deliveran. Pwede nila sabihin gano'n pero yung sabihin totally hindi totoo, walang katotohanan, Hindi marunong at ito'y mag-compute. invento lamang, mali naman yun. Mali. They have nothing to gain for telling the truth. In fact, delikado sila ngayon, pinag-iimbestigahan pa sila. At hindi nga, katulad ng sinabi ko, yung nangyari kay Gutesa, hindi rin ako papayag. Kung yung logs daw ng air taxi disputes yung claim ng isa sa mga members ng Marines na nag-deliver daw yung sa Ilocos kay PBBM. Napakadaling imbestigahan yan. Napakadaling imbestigahan sa air taxi. Pakunin yung CCTV sa hangar. Nandyan yan. Pakunin yung ping ng mga cellphone kung magkasama sila ni Saldico. Patingnan nila yung weight ng eroplano. Kasi kung isang tao lang, dalawang tao lang, hindi ganun kabigat eh. Kung lalalim sila sa investigasyon at ipipilit na investigasyon talagang ipalalimin, makikita nila ang katotohanan at mapapatunayan na hindi nagsisinungaling itong mga sundalong to. May eksaktong date po ba na ibinigay po itong mga Nasa affidavit naman nila yun. Doon sa exactong date. Kasi yung sinabi ko nyari kay Congresswoman Laila de Lima, tinanong ko sabi ko, may delivery ba kay Laila? Kailan ba nangyari yun? Hindi lang isang beses Hindi lang isang beses. I-describe Kaya pala merong pondo, ML. Mamamayang liberal, palakpakan. Mamamayang liberal. sa inyo kung ano nangyari, paano nagpunta sa townhouse, paano yung pagbibigay ng pera, paano nila nakita. So, ano to? Para sa akin hindi ito para sabihin na may politika sila, para sabihin na meron silang gustong idiin o patunayan, kundi normal na pagkikwento ng mga tao. Sir, paano nga po pala sila na-connect sa inyo, sir? To the point na parang pinahiram nyo sila ng sasakyan? Kasi si Atty. Levy Balicod, alam ko na at that time, meron na sila mga pag-uusap. Hindi ko alam eksakto sila, pero alam ko may mga pag-uusap. Dahil nga, Yung mga maliliit na detalye na yan, wala nang kwenta yan. Importante dito, unang tanong, totoo ba na security aid kayo ni Saldico? Totoo po. Ebidensya, ito po yung natanggap ko sweldo, ito po yung payslip ko, ito po yung mga larawan, ako po kasama ni Saldico dyan. Establish natin, yun muna. Wala tayong maraming pinag-uusapan kung sino nagkonekta, sino kabalbalan mo yan, walang kwenta lahat yung mga tanong na yan. Kaya mga mainstream media na, dapat alagay dito seminar ko kayo, mawalang nga kayo. Mawala kayo kwenta magtanong. Yun ang unang tanong. Pangalawa, totoo, anong ebidensya mo na na-deliver ka sa Advado Street? Sa Forbes Park, sa Ilocos Norte. Bigyan mo ako ng ebidensya. Ito po larawan, ito po yung pera, ito po yung maleta. Sasabihin mo po ba sinungaling yon? Pagka meron ng ebidensya sinasampal dito kay Ping Lacson at dito kay Tuta Soto, diyan sa Senado. Ano yung ebidensya nyo? Senate President to ba? Ibang usapan yan. Nasa pamamahay kayo ng Senado. Yung si Marcos Jr., ano yan ang sumasalansan sa inyo dyan, yung NBI, DOJ, Ombudsman, yan executive yan. Ngayon naman dito tayo mag-usap, legislative tayo. Blue Ribbon. Ang Senate President ang pinaparatangan nyo. Ano ebidensya nyo na dinidibera nyo siya? Sir, eto ho yung larawan. Eto ho yung mga maleta. Eto ho yung conversation. Eto ho yung video. Wala na. Gaganon to shot. Gaganon na siya. Lipat na ho tayo kay Auntie Claire. Kay Auntie Claire na ho tayo. Game! Kung tumanggap na inyong mga katanungan. Yo. Unang tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Wag na muna ho kayong ma-high blood, okay? Kalmahan lang ho natin to. Good afternoon, ma'am.
Ma'am, may we know kung naibigay o kailan po ibibigay yung letter certifying urgent yung measure giving emergency powers to the President to suspend oil excise tax? Okay, nasagot na po ito ni Pangulo Marcos Jr. doon sa kapihan, pero ang sabi po niya, kapag ka po nandiyan na po ang committee reports ng dalawang Kongreso, yung Senate at saka yung lower house or House of Representatives, doon lamang po magbibigay po ng certificate of urgency. Aasahan po talaga na magbibigay po at papadala po ang Pangulo ng certificate of urgency. Ma'am, kasi yung sa House, napasa na nila yung bill on second reading kahapon. Nabasa po kaya ni Pangulo yung version ng House and is he satisfied with that version? Sa ngayon po ay hindi pa po ipinapaalam sa atin kung naibigay na po ang kopya na ito. At hinintay po natin na maging final po yung ibibigay nilang committee reports. At Sama doon na lamang namin po, sa Senate. yes, at doon lamang po action ng ating Pangulo. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Panahon ng kanyang ama, di okay na. Kung panahon ng kanyang ama, walang paghahanda dahil galing tayong COVID, lockdown lahat. Pinagtagumpayan ng nagdaang administrasyon ang isa sa pinakamatinding pagsubok sa buong mundo, di lang sa Pilipinas ha. O napagtagumpayan niya na yon. Dumating ang 2022. Walang problema. January 2022, may banta na. Papasok kayo ng June. 2025 na ho tayo. Ano year na ba tayo? 2026. PH update naman. Year na, hindi mo alam. 2026 na ho tayo. Walang paghahandang ginawa from 2022 hanggang 2026. Bumabanat ka na naman ante ha. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulo Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May Presidente ang ano mo, hindi niya kailangan banggitin. Presidente, dapat all-knowing ka. Meron kang mga alter ego at sa Department of Education siya. Huwag kang tanga. Banggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Wala siya sa DND. Yun ang napag-usapan, hindi binigay kasi nga praning yung mga amo mo. Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Ay dapat ipinaalam. Hindi, matagal na yan. Matagal ng plano yan. Ika nga, akala ng Israel at Amerika, yung ginawa nila sa ibang bansa, marereplicate nila dito sa isa na to. Hindi nila expect na yung retaliation, matindi ho mga kababayan. Hindi ho natin lubos sa kalain na kayang gawin ng Iran. Yung kayang pagpapahiya sa Amerika na, siyempre, superpower ko eh. Di ba? Ano ko lang to ko, nauubusan ka na minsan. Hindi ho natin expect na yung panghihiya na ginawa ng Iran sa Amerika. Alam niya, kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi Alam natin lahat yan dahil gulo talaga yan. Matagal na ho yan, madam. Hindi lang ho ngayon 2022. Matagal na yan. Panahon. Matagal na ho yung hidwaan ng mga bansa dyan sa Middle East. Yung sinasabi ni VP Sara, nag-e-escalate ang tension. From 23, 22, 23, especially 25. Ano nangyari? Di ba nag-umpisa na, okay, 25, wag na natin pansinin yung 22. Nangyari yung 25. Nagkaroon ng banta sa pagsasara dyan sa Strait of Hormuz. Anong ginawa ng administrasyon? Impeachment ni VP Sara. Aling Claire, wala kang bitaw dito. Itiko mo yung bibig mo. lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan. Sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Anong gagawin niya?
Bigay mo kay VP Sara, sabihin mo sa presidente mong bangag, kay Marcos Jr., mag-resign siya. Bigay niya kay VP Sara, tignan natin kung ano gagawin niya. Para mapatunayan natin na wala siyang magagawa o wala siyang ginawa. Hindi naman siya presidente. Ang trabaho is spare tire lang siya, madam. Sintu-sintu naman mga argumento mo, ante. Alam po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang vice presidente na ito ay ipaalam Public knowledge yun, ante. Public Sa ating knowledge. otoridad. Public knowledge yun, ante. Yang idwaan dyan sa Middle East. Hindi lang ngayon yan. Oh, nung nakaraang taon, Israel, Gaza, yun ang bakbakan. Palestine, Israel. Pagkatapos ng Israel doon, Iran naman. At base sa mga ika nga anong tawag dito kay Prof. Ana Malindugoy, sa mga basta doon sa mga analyst, mga geopolitics analyst, alam na nila na mangyayari yan. 23, 24, 25, 2024. Doon talaga nag-umpisa yung ano na yun eh. Anong ginawa nila? Dahil papunta na sa Iran ng problema. May ginawa si Marcos Jr. Hindi niya alam yun. Sa bagay, baka busy siyang sumisinghot ng pulburon. para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Wow. Meron po tayong tinatawag na non-feasance. Mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Parang yung amo mo. Anak ng tawa, yung mahiya naman kayo, anong trabaho ang ginagawa niya? Ay siya bagay, siya pala tinuturo ng ebidensya. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel. Aray ko. Madam, wala kang bitaw dito, sabihin ko sa'yo. Wala kang bitaw dito sa PH Update. Lahat na sasabihin mo, kaya kong rebatan yan. Kahit na yung away ng kapitbahay, kay Rapitol po yun. Good afternoon, ma'am. I-ask ko lang po, if may plan po bang government umutang sa mga international lending institutions to fund the Middle East crisis response ng government? Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Bali, sufficient po yung funds ng government for... Yes po. Sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Tapos on another topic po, may budget po bang na-allocate yung government para po dun sa ongoing bid ng Pilipinas para dun sa United Nations Security Council seat po? Meron po. Ayon po yan sa 2026 GAA po natin. Meron pong budget. Bali, magkano po kaya yun? Opo, binanggit po sa akin ni Secretary Tess, hindi ko lang po naisulat dito, mga 20+ million pesos. Ibibigay ko po yung pinakadetalye. Hindi ko po nasulat sa aking note. Pero nabanggit na po sa akin ni Secretary Tess. I-ask ko na lang po kung saan po kaya gagamitin po yung fund na yun. Sa pangangampanya. In what manner po? Will it be used to speak with other countries or will it be... Yun pala pa kay nila yung pondo. Kaya gusto nilang magkaroon ng seat sa UN Security Council kasi may pondong involved. Mga mukhang pera talaga. Sa lahat ng klase ng pangangampanya, para po maipakita ng ating Pangulo na tayo po ay interesado na magkaroon ng non-permanent seat. Non-permanent seat ang pakay talaga doon sa pondo. Hindi yung non-permanent seat, panibagong kaperahan na naman. Ito. Sa Takaw UN sa Security pera. Council. Thank you po. Takaw sa pera. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment niyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit?
Dahil Mag-comment ho kayo dyan. Ayoko na sagutin itong lukarit na to. Baka ano pa masabi ko dito sa lukarit. Comment ho kayo dyan kung gaano karaming galit. Pakita ho natin dito kay lukarit kung gaano karaming galit dito sa ginawa nila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lang O, akala ko bang ano yan, sumunod lang kayo sa Interpol. Ba't ngayon hudyat-hudyat na naman? Akala ko bang wala tayong choice? Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Dinuloko mo na naman kami, ante. Noong una sabi nyo, wala lang tayong choice, walang jurisdiction yan eh, wala lang tayong magawa. Ngayon hudyat na naman. naman po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes. Ako excited ako pagka itong si Ante Claire wala na siya dyan sa PCO. Excited akong makita siya na kung paano niya ipagtanggol itong si Marcos Jr. Kung ngayong mga panahon na to, nababalagbag ka namin ng ganito. Imaginein mo na lang, pagka wala ka na dyan sa PCO, sa bagay, di ka na namin papansinin nun. Wala nga nanonood sa mga vlog mo eh. Di ba? Hindi ko nga pinapasi-vlog yan eh. Pero kay Banat Bay, doon ako nanonood. Third floor. Sino pa? Kay Atty. Trixie. Yung pero ito si Ante Claire. Nakanantaw ka. Mahirap na. Lukarit yan. Against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parti po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po... Hindi. Ang dati sinasabi nyo, wala lang tayong magawa kasi meron tayong commitment. Ngayon na sinasabi nyo na hunang hakbang na. Anak na to ko, loko na talaga. ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Panahon na ni Marcos, wala pa rin hustisya. Presidente na yung amo mong bangag. Bakit di nyo bigyan ng hustisya dito? Bakit ba tayo yung bigyan ng hustisya dito? Basag na naman ang argumento mo. Ibig sabihin ganun na lang kainutil ang administrasyon na to? Hindi nyo kayang litisyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito? Wag kami. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Don't Bomborado. ask, Ante. Yusek, good afternoon. Yusek, nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos with US defense officials sa New York. Napag-usapan po ba ang labanan sa Middle East at ano po yung agenda ng meeting? Sa ating pong pagkakaalam, ang naibahagi sa atin ay hindi naman po napag-usapan ang tungkol sa Middle East, kundi pati po ang napag-usapan lang po ay yung pagpapalakas ng Philippines-United States Defense Partnership. At pinag-usapan din po ang mga naka-schedule na Para kung sakaling magkagulo yung China at Amerika, tayo ay isa sa mga unang pupuntiryahin ng China. Yan, maganda yan. Maganda yung ginagawa na ni Marcos Jr. Balikatan. Tanga-tangahan na naman. Commitment po sa Mutual Defense Treaty. Patungkol po sa Middle East ay hindi po na ibahagi sa atin kung ito po yung napag-usapan nila. Follow up, Yusek. May bagong commitment po ba ang US pagdating po sa security support sa Pilipinas? Ganun pa rin po, nanatili po na dapat nilang panatalihin at palakasin pa rin po ang Philippines and US Defense Partnership sa pamamagitan din po ng Mutual Defense Treaty. Follow-up question mula kay Tristan Nadalo. Yusek, Para saan yung, anong mutual defense treaty yung pinagsasabi nitong si Lucaret? Anak ng toko, kung maaaring paalisin na natin. Yaang mga ano na yan, yaang mga
mga kagamitan ng Amerika na yan sa Pilipinas, dapat paalisin na ho natin yan. Anak ng tokwa, perwisyo ho yan. Nakita nyo na ho nangyari sa Dubai, sa Dubai, sa Riyadh, di ba yung mga base militar ng Amerika dyan, yun ang inunong pinuntirya ng. Dapat nga, tanggalin na natin yan abolition of Mutual Defense Treaty. Ayaw natin magpag-away. Kawawa Pilipino dito sa Middle East issue rin po. Naglabas po yung Bayan. FBI ng warning about a possible Iran retaliation on Californian targets. Knowing na marami pong mga Filipino rin ang nasa California, how serious po itong threat na to or itong warning na to na posibleng atakihin din po itong California? Kapag may ganyan po na mga impormasyon, kailangan din po talaga maganda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Last question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas. Yun. Ba't hindi napalibing sa loob ng 30 taon? Ba't hindi napalibing? Yan ang problema Yung dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat sana ginamit ng pamilyang adik na pamilya na to nung panahon ni sino yun? Yung santa nila, si Cory Aquino, Ferdinand Ramos, si Ramos, panahon ni Gloria, panahon ni pangalan siya? Si Erap, panahon ni Ninoy Aquino. Bakit hindi yung ginamit yan? Yang legal naman yung pagpapalibing sa kanya. Huwag nyo kaming ungguin dito, Auntie Claire. Political will ni Digong ang nagpalibing siya kay diktador dyan sa libingan ng mga bayani. Walang utang na loob. Nagkaroon din po ng desisyon as Supreme Court dito. At naibalita na rin. Kailan nagkaroon ng desisyon? Noong meron ng Duterte. Noong alam ng Korte Suprema na babakapan sila ng presidente. Bakit hindi tinakbo sa Korte Suprema yan noong panahon ni Cory Aquino? Yung iba nga gusto nang hukayin itapon sa dagat Po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na itolerate. Hirap, no? At tulugan. Auntie Claire, ang hirap, no? Ang hirap sagot. Yan ang pinakamahirap na tanong na narinig kong ika nga tinanong sa'yo dyan sa bulwagan na yan. Yan ang pinakamahirap. Kasi mga Pilipino, hindi natin Di ba? Kahit ano pang sama ng ugali niyan, pagka tinulungan ka niyan, hanggang dun lang yung tipong hindi mo pwedeng gawa ng masama. Huwag kang, di ba? Hindi mo pagnanasaan na magkasakit, mamatay o kung ano pa man Pero itong pamilya na to, ibang level ang kasamaan Yung tipong pati ata kulay ng buto nila, itim no? Ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Wow. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. Wag mo nang ayaan mo na. Na bagay. Kaya na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video. Medyo itong si Auntie Claire, binobola na tayo. So always, mag-ingat po kayo lahat. Patuloy ho natin pagdasal. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Dahig Netherlands. Malin ho natin ang Pilipinas.